Mga kaibigan, eto na yung sinasabi na ika nga, para mabago mo ang history, baguhin mo yung ika nga, yung kasaysayan, yung para mabago mo yan, baguhin mo yung course ng patutunguhan ng kasaysayan. So, diyan nagsisimula yan mga kaibigan sa pag-introduce ng mga bagong ideolohiya, no? So, yung nakalipas na ideolohiya, unti-unti mong babaguhin, tatakpan mo muna yan ng paunti-unti mga propaganda, di ba? Pagka meron ka na nabibuild up na mga propaganda at na itatatak sa isipan ng mga tao, then the next step na gagawin mo, burahin mo na yung nakalipas by means of turning down the books, mga kaibigan. So, ito yung mga ganitong mga paraan, ano na to, one step, itong unti-unting hakbang na ito. Ang kasunod kasi nito, buburahin mo na yan sa isip nila dahil hindi mabura eh. So gagawa ka muna ng bago mong naratiba, at syempre, the more na na-justify mo na mali yung history na hindi pabor sa'yo. So ganyan po ang ginawa nung nila Stalin, nila Hitler, ganyan ang ginawa. So first, they will burn the books and then the next time, they will surely burn the people, no? So tao naman ang susunugin nila sa susunod pag hindi na sumusunod, di ba? So madali lang naman yan eh. Itong naratiba, pinapakabisado sa inyo yung bagong Pilipinas, pagpapakilala na ako ang may mga ginagawa kung tama, yung mga propaganda, mga panukala ko ay nakakabuti sa inyo. And yet, may mga kumukontra, kaya hindi natin ma-achieve kasi may mga kumukontra. So, dito na nila ipapasok sa isipan ng mga tao na kinokontra sila. Di ba? So, pinapakabisado ngayon sa mga tao na mabuti ang kanilang intensyon, ang kanilang hangarin. Ito po ay isa sa psychological warfare na pumapasok sa kanilang false narratives, di ba? So, meron silang sinasabi na kabisaduhin nyo muna ito, yung mga bagong yung bagong Pilipinas hymn, bagong Pilipinas na panatang di ba? Di ba? So now, pagka ito na-implement na nila mga kababayan, anong kasunod nito? Sasabihin nila na meron silang may mga magagandang direksyon sila para sa Pilipino. And yet, walang masama. Walang masama. Basta kabisaduhin mo, walang masama. Tama? Kasi yung nakalagay dyan, magaganda, mabubuti. Pero anong ibig sabihin niyan? That is a kind of rebranding. So, nire-rebrand niya in order for the people to memorize their names. Di ba? Ngayon, kanyan talaga eh. Kasi ika nga, gawin mong mga tao, habang ginagawa mo silang mangmang, ikaw ang nagiging matalino. Bigyan mo sila ng bago nilang gagawin, di ba? So, bigyan mo sila ng mga bago nilang aasahan mula sa iyo. False narratives, false hopes, di ba, na ito, aasa kami sa bagong Pilipinas, ito na yung nagagawa niya, magaganda, mabubuti, magaganda naririnig ng tao, di ba? Pero ang bottom line, hindi po nararamdaman, di ba? So later on, mga kaibigan, magpi-play victim na naman itong mga ganitong klase ng mga diktador, di ba? Yung mga ganitong klase ng mga autocrat, magpi-play victim ito. Pagdating sa dulo ng lahat, sila yung gumawa ng tama at nag-revolt yung mga taong merong vested interest. Ganyan ang style ni Marcos Sr. So ginagaya ni Junior yan, unti-unti. Now, bottom line, pag-usapan natin, i-break it down natin ito. Kayo ba, tayo ba ito ba ang kasagutan doon po sa ating mga pangangailangan ngayon? Mahal na bilhin, sa problema sa China, sa mga inflation, di ba? Ito po ba ang kasagutan? Di ba? So, para mga kaibigan, maging pabor sa kanila, sa kanilang yung isip ng tao maging maganda para sa kanila, tatabunan natin yan. Nang ikakabisado nilang parang walang problema ang mga Pilipino. Parang gusto nilang i-project na wala namang problema kasi nga, kabisaduhin mo itong bagong Pilipinas, kapag gutom ka, pag narinig mo to, parang kang nabubusog, di ba? Ganyan po ang mga Pilipino Actually, psychologically, mga kaibigan, ang isa pong mahirap, kapag yan ay nagugutom, walang makain mga kaibigan, bigyan mo ng videoke yan.
Nawawala ang gutom. Bigyan mo siya ng libangan. Di ba? So, ganun din sa relihiyon. Bigyan mo ng panalangin yan, magdadasal yan. Mawawala ang gutom. Diba? So, itong strategiya na to, mga kaibigan, ay napaka-husay para hindi mawala ang isip ng tao doon sa nagpo-propaganda. Diba? Pero kung titingnan mo, hindi ito ang kailangan ng mga mamamayan ngayon. Yet, ito ang binibigay na solusyon. Diba? Kasi mga kaibigan, diversionary ito eh. Diversion ito para wag tayong tumutok sa problema. May problema tayo, my friends. So, binibigyan tayo ng ibang pag-iisipan. Diba? Yan ang style eh. May anak ka. May problema yung anak mo. Diba? Hihingi siya, hindi mo mabigay. Tama? Ngayon, nagsasawa ka ng paluin yung anak mo o nagsasawa ka ng pagsabihan siya. Hindi siya sumusunod. Therefore, a-agree ka. Kasi nga, wala ka na magawa eh. You have to delay. Dahil what? Hindi mo naman pwedeng saktan yan. Baka magrebelde anak mo. Diba? Baka magrebelde ang anak mo sa'yo. So, what you're going to do is to buy time. Para mawala yung focus niya doon, yung concentration niya doon sa problema niya. So, gusto niya mag-travel kayo, gusto niya bilang mo siya ng ganito, hindi mo magawa, hindi mo mabili. Tama? Hindi mo mabigay. Gusto niya kumain ng ganito, hindi mo mabigay. So, anong gagawin mo? Sige, sa sahod ko, bibili tayo niyan. Pero sa ngayon, ito muna kainin mo ha. Diba? May deal na tayo. Nakikipag-deal ka. Now, anong gagawin mo? Sige, magpray ka na mabigyan tayo ng ganyan. Mabibili natin yung toy mo na yan na sobrang mahal. Ganyan ang ginagawa mga kaibigan. Basic 101. Diba? Dinidelay ka. Para Para ma-provide niya kung ano man yung mga kakulangan niya. Kasi nga, wala talaga siyang mai-provide. So, dinadivert niya yung attention mo para hindi ka ma-focus doon sa problema mo. Para tayong bata, huwag ka focus dyan. Mag-pray ka. Diba? Mag-pray ka, i-recite mo tong prayers na to. Pero ang bottom line, ang punto doon mga kaibigan, hindi niya alam kung masosolve niya problema mo. At wala siyang balak masolve at hindi niya talaga mabigay ang solusyon sa problema mo kung ikaw ay isang bata. So ganyan ang ginagawa nitong gobyerno na ito. Di ba? Itong administrasyon na to ay wala naman talaga pong maibigay na konkretong lunas doon po sa ating mga suliranin at problema. Wala, my friends. Di ba? So binubola ka ng paulit-ulit. Pag napapanood mo sa TV, ang gaganda ng commercial. Di ba? Ang gaganda ng pinapalabas sa TV. Pero kung titingnan mo mga kaibigan, tingnan nyo mabuti. Sa sarili nyong tahanan, yan ba nangyayari? Yung mga kabutihan na napapanood nyo sa TV na kanilang propaganda, yan ba ay nangyayari talaga? May solusyon ba talaga yan? Na idudulot sa loob ng iyong pamamahay? Di ba? Kasi kung ang bigas mo, ganun pa rin, di ba, tinitipid mo kasi mahal. Yung ulam mo, hindi mo mabili yung 1,000 mo, di ba, na dahil kailangan mo pa ng pamasahe sa susunod na araw, nagtitiis ang pamilya mo. And yet, kailangan tanggapin ninyo yung pagme-memorize na bago na ang Pilipinas, mga kaibigan. Di ba? 1 + 1 arithmetic lang eh. Ginagawa kang mangmang, ginagawa tayong bobo dito. Kumbaga, tanggapin mo na lang na bago na Pilipinas, may memorize mo pa yan. Yan ang napakalupit, mga kaibigan, na sistema dito sa ating lipunan. Diba? May nakakapagbigay ba ng solusyon? Yung problema mo, na sinasabi mo, katulad yan, anong problema? Kuryente. Nangako ng kuryente na hindi tayo mauubusan ng kuryente, nagpapanay-panay brownout naman. Ano sabi sa atin? Magtipid daw tayo ng kuryente. Samantalang nung eleksyon kulang na lang lagyan ng windmill yung EDSA. Diba? Pag napapanood mo sa TV, ang galing-galing, may nagbukas na naman, binuksan yung mga solar na ganito. Diba? Nung eleksyon
Nung panahon ni Aquino, parang kinukontra nila sa Aquino dahil baka daw i-privatize. Yung pala, pagdating ni Marcos, privatize yung privatize din mismo yung NAIA. Di ba? Wala, Ano nangyari? Ang problema kasi sa Pilipino, malilimutin yan sa kasalanan Di ba? Tapos madaling bulahin, madaling utuin. Sad but true. Di ba? Ngayon, pag nagkamali, minsan, sabi nga nila pag ang matalino, itinama mo, magpapasalamat sa iyo Pero pag ang hangal, ang mga tatanga-tanga, pag itinama mo yan, magagalit pa yan, magwawala. So kung kayo tatanungin ko ngayon, ito ba yung solusyon dun sa sinasabing, di ba? Problema ng bansa, magkabisado ka ng bagong mga panata, ng bagong mga awitin na may patungkol diyan sa branding ng Marcos administration. Isipin mo, hindi naman nasusolve yung problema ng bansa. Hindi ka naman nasusolve yung problema ng tahanan mo sa sobrang mahal ng bilihin. Tapos, magkakabisado ka pa, di ba? Parang walang kaibahan yan, mga kaibigan, sa pinagluloko ka talaga. Di ba? Sinasabi niya na, ano to, masarap to, kainin mo. Di ba? Para kang nasa sales stock dyan, naahente ka. Wala namang walang kabagay-bagay, hindi mo naman magagamit, hindi mo napapakinabangan, pero patuloy mong, di ba, tinatanggap. Hindi mo naman kailangan maging dilawan, hindi mo kailangan maging Aquino, kailangan mo lang dito mga kaibigan, paganahin ng konti ang utak mo, yung isip mo. Isipin mo yun, magkakabisado ka. Besides, kung titingnan natin, ito ba mga kaibigan, basta-basta na lang yung utos ng presidente. Ultimo nga pong yung panatang makabayan natin, yung ating lupang hinirang, hindi mo basta pwedeng awitin ng mali-mali yan, makakasuhan ka. Bakit may kaso? Kasi nga, iyan ay deklaradong batas. Pag utos ng presidente lang at wala pong batas mga kaibigan, hindi paano mo hahatulan yung magkakamali dyan sa mapagkakabisa na yan. Diba? Iniutos lang sa'yo. Therefore, mga kaibigan, pwede mo sundin, pwede mong hindi sundin. Bakit? Wala namang batas na magkukulong sa'yo kung hindi mo sundin So, kung ikaw ay mag-iisip, at gusto mong i-implement ito, dapat isabatas mo muna. Kahit hindi natin kailangan maging abogado dito Tama? Kasi kung titingnan mo mga kaibigan, utos lang ito nang wala namang panuntunan. Dahil lang meron lang tayong panuntunan ay yung paglapastangan sa ating watawat, sa ating pambansang lupang hinirang. Doon lang ang may panuntunan. Pero pagdating dyan, sa utos niya na yan, wala pang panuntunan dyan. So paano tayo i-measure ng paghahatol? Nagkamali ka, ginamit mo sa kawalangyaan. Paano kahatulan? Wala namang batas na sumasaklaw dyan. Therefore, mga kaibigan, wala, useless ito. Ngayon, ang pinakampunto lang dito, mga kaibigan, gusto niya lang talaga ma-rebrand ang pangalan niya. Gumanda ang pangalan niya at ng pamilya niya. Kung kayo, maka-Marcos pa rin kayo, ano ba naman yan? Mula sa Duterte, naloko kayo. Hanggang sa Marcos, naluloko kayo. Paulit-ulit na niluloko. Di ba? At the end of the day, gutom. Nga. Di ba? Ganun lang yan Anyway, magkakaiba tayo ng pananaw at opinion at kuro-kuro. Ano man yan sa inyo, comment down below nyo yan. Siyempre, maraming salamat sa nagsishare at nagla-like nitong ating video. And of course, mga kaibigan, nais yung maging updated lagi sa mga itong uri ng talakayan, pwede po kayong mag-subscribe. At maraming salamat po in advance. Hanggang sa muli. See you again next time.